Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na ba? Malapit na Pasko. Narinig na ba ninyo ang latest? Marami na siguro sa inyo ang nakakaalam ng pinakahuling update sa mga balitang showbiz. Bakit naghiwalay ang isang love team? Sino ang nag-cheat sa kanilang relasyon? Paano nabuko ang panluloko nila sa kanilang kasintahan? May makakasuhan kaya ng paninirang puri o deserve na mga nanlokong mapahiya sa publiko? Sa ganitong mga isyu, kapanalig, maraming ayaw magpahuli sa latest. May kasabihan nga, may tainga ang lupa, may pakpak ang chismis, balita. May mga opinyon agad ang mga tao sa mga sangkot. May mga nagtatanggol at may mga kulang na lang ay ipako sa krus ang mga nagkamali, aray. Bantayan natin, kapanalig, ang ating mga sarili sa tuwing may pumupukaw sa ating atensyon na latest na kaganapan sa mga sikat at kilalang tao na ating minamasdan at pinapanood. Paalaala nga sa Levitico 19:16, huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri sa inyong kapwa. Aba, nakakakonsyensya yan, kapanalig. Pero ang ating gigil sa mga sangkot sa mga ganitong kwento ay dapat maipakita rin natin sa pagkapanagot sa mga nasa gobyerno. Kung merong deserve, ika nga, na makilatis ng publiko at mabusisi ng husto ang kanilang mga ginagawa, kanilang mga plataforma. Ito ay ang ating mga lingkod bayan. Baka nakakalimutan na natin ang tungkol sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators na dapat nang mawala bago matapos ang taon. Yan ang pangako ni PBBM, di po ba? Sa kanyang katatapos lang na SONA. Bagamat may utos si Pangulong BBM ukol dito at kaliwat kanan ang mga raid na ginagawa ng ating otoridad sa mga POGO facilities nationwide, ayaw paawat ng mga operators. Natuklasang nagpapanggap ang mga ito bilang Business Process Outsourcing o BPO. Ito ang isinuwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa huling pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Nasaan naman na ang mga sinasabing sangkot sa pagpasok ng mga POGO? Ang isa, si dismissed Bambang Tarlac Mayor Alice Guo, ay nakakulong ngayon sa Pasig City Jail. Humaharap siya sa mga kasong graft, qualified human trafficking, money laundering at tax evasion. May pagkakataon na makasagot siya sa mga ito sa korte. Ang iniugnay din sa POGO na si dating presidential spokesperson Harry Roque ay nakatakas naman. Wala mang warrant para siya ay arestuhin, hindi niya magawang humarap sa ginawang investigasyon ng mga mababatas tungkol sa mga krimeng iniugnay sa POGO. Nagawa pa niyang makaalis ng bansa. Ano ba yan? Dapat pa rin siyang mahanap, di po ba, kapanalig? Samantala, nakakulong na rin ang nagtatag ng grupong Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ilang buwan din siyang tinunto ng ating otoridad para panagutin sa mga kasong human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Dapat nating bantayan ang takbo ng mga kasong ito dahil hindi maiaalis ang kaugnayan niya sa mga mapaimpluwensyang politikong pinagtatakpan ang paglabag niya sa batas. Hindi rin natin dapat palampasin ang hindi pa rin pagbibigay linaw ng Office of the Vice President o VP sa mga kinikwestyong dokumento na isinumite nito para sa paggamit nito ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Ang isa nga sa mga tumanggap o mano ng bahagi nito, magagamot na nagkakahalaga ng 70,000 pesos ay walang record sa Philippine Statistics Authority. Pinaghahanap pa rin siya at iba pang tumatanggap sa perang galing sa kaban ng bayan.
Kaya mga kapanalig, ilan lamang ang mga pambansang isyong ito na nangangailangan ng ating masusing pagtutok para lumabas ang totoo. Tungkulin nating kumilos tungo sa katotohanan. Ang igalang ito at responsableng isiwalit ito. Turo ito ng ating simbahan. Kaya naman, huwag nating hayaang mabaon sa limot ang mga sangkot sa panloloko, pagmamaltrato at pagnanakaw. Kung gaano tayo kagigil sa personal na buhay ng mga sikat, ganon din sana tayo buhay na buhay para sa ating bayan. Eternal vigilance is the price of democracy. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.